Tulad ng prosekusyon, iginit ni NBI Director Melvin Matibag na dapat convicted na si VP Sara sa alegasyon pa lang ng grave threats. Sa usapin naman ng umano'y paglustay sa confidential funds, iginiit ng isa sa mga House Prosecutor na intensyonal ang paglima sa pondo ng bayan gamit ang mga peking pirma at pangalan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes. Malaking tanong para sa prosekusyon ng pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Patty Ting, Ann Dilim, Alejandro Piquet at iba pang naungkat sa paglilitis laban kay VP Sara. Katakataka rin para sa prosekusyon kung bakit pirmado ang mga acknowledgement receipts gayong alias o manong mga pangalan na ginamit ng mga tumanggap sa confidential funds. Ang pagtingin ho natin, talaga meron pong intent to deceive. Hindi ba? Meron po talagang intent to talagang limasin yung pondo ng bayan gamit ang peking pangalan at mga peking pirma. Naniniwala rin si House Prosecutor at Representative Ridon na iilang tao lang ang pumirma sa mga acknowledgement receipts. Mga kaibigan, nakatali ang pangalang Pangulo sa 73 million on COA funds, on the first confidential funds. Nakatali po ang pangalang Pangulo sa kabuuan ng 448 million na pinapasoli po ng Commission on Audit on confidential funds misuse. Maring ginigit din ng prosekusyon na kung may pagkakamali sa liquidation, dapat may pananagutan, hindi lang ang gumawa kundi ang head of the agency na si VP Sara. Gayunpaman, kung si NBI Director Melvin Matibag na isa rin sa mga tumistigo ang tatanungin, sa grave threats pa lang, dapat convicted na ang pise. Pero mas kaabang-abang raw ang sa unexplained wealth. Kaya ang paalala ni Matibag sa mga titistigo pa lang, matakot siguro sila kung magsisinungaling sila. Baka una-una dapat matakot kayo sa Diyos at sa taong bayan na sisingilin kayo eventually kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Para naman kay dating Senate President Franklin Drilon na dati ring Senator Judge sa impeachment trial laban kay former President Erap Estrada at late former Chief Justice Renato Corona ang tatanungin, nasa kamay lang ng Senate Impeachment Court ang magiging takbo ng paglilitis at hindi dapat pang himasukan ng Korte Suprema. Dapat hindi makialam ang Korte Suprema. Dahil lang sa maliwanag naman ang nakalagay niya sa ligang batas niya. This Senate as an impeachment court shall be the sole power to try and decide. Ayon pa kay Drilon, hamon sa impeachment court kung paano sila kakagatin ng taong bayan dahil kung siya raw ang tatanungin, boring ang paglilitis. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.